Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga si Jerly Cabasan Dumaguet at ang iulat ko ngayon ay tungkol sa House Bill 4701 at House Bill 3719. So House Bill 4701, establishing a policy of strengthen the use of the English languages as a medium of instruction in the educational system. Cebu City Representative Eduardo Gulas at Raul Del Mar Gulas et al. Bill, House Bill number 5619, English Only Bill, na naglalayon na pagtibayin ang paggamit ng English bilang medium na pagtuturo mula sa elementarya hanggang sa tersyarya. So ayon kina Gulat et al., ang Pilipinas daw ay bumababa ang kakayahan at kasanayan ng mga Pilipino pagdating sa wikang Ingles. Kaya naman naisipan nila na buhayin ang wikang Ingles sa pamamagitan ng pagpapatupad ng bill na ito, kung saan ang wikang Ingles ay ang gagawing MOI o medium of instruction sa lahat ng antas ng edukasyon. Sa House Bill 4701, medium of instruction o ang lengguwahe o dialekto na ginagamit sa pagtuturo. Ang Ingles o Filipino o unang wika o dialekto ang gagamiting MOI mula sa preschool hanggang grade 3. Agarang pagpapakilala ng Ingles sa mga pag-aaral. Grade 4 hanggang grade 6, sekundarya at tersyarya ay English na ang gamiting MOI at tatanggalin na rito ang unang wika at ang Filipino bilang medium of ng pagtuturo. So, ang MOI ito ay ibig sabihin ito yung wika na ginagamit ng isang guro sa pagtatalakay ng kanyang klase. So, ayon sa bill na ito, ang English, Filipino o di kaya ang unang wika ay siyang gagamitin ng guro sa pagtuturo. So, bali naging opisyal na lamang ang Pilipino o di kaya ang unang wika sa pagtuturo. So, pagsapit naman ng grade 4 hanggang grade 6, sekundarya at tersyarya ay English na ang gagamitin dito. So dito naman, aalisin na ang Filipino sa subject na Filipino. Mananatili pa rin naman ang pagtuturo ng Filipino, yun nga lang sa subject lamang ng Filipino. Ngunit sa ibang asignatura tulad ng social studies, values, education at iba pa ay English na ang gagawing medium of instruction. So sa bill na ito ay marami ang sumuporta at syempre marami rin ang hindi sumuporta. So marami ang hindi sumuporta sa bill na ito dahil ayon sa kanila, mahihirapan ang mga mag-aaral na intindihin kung ano man yung aralin na tinuturo sa kanila, sapagkat hindi unang wika ang kanilang gagamitin kung hindi wika Ingles, at maaari ring bumaba ang partisipasyon ng mga estudyante sa tuwing may tatalakayin sa klase dahil nga sa English na ang ginagamit. So, marami rin ang nagsabi na sa bill na ito ay parang nawalan na ng silbi ang wikang Filipino pagdating sa edukasyon, sapagkat parang ginawa na lamang nilang opisyal sa bill na ito ang wikang Filipino sa pagtuturo mula sa preschool hanggang grade 3. Ibig sabihin, maaaring hindi gamitin o pwedeng gamitin ang Filipino. Ang priority kasi ng bill na ito ay ang paggamit ng wikang English. So, dahil doon, maraming mga dalubhasa sa wika ang hindi sumuporta sa bill na ito. Marami rin ang nagsabi na hindi ito magiging solusyon sa tinatawag nilang global competitiveness, sapagkat ayon sa kanila, ang mga ibang bansa tulad na lamang ng ASEAN country na European countries, so hindi Ingles ang mga ginagamit rito na medium of instruction, kundi ang kanilang national language o ang kanilang pambansang wika. So talagang hindi solusyon ang bill na ito sa pagiging globally competitiveness ng Pilipinas. So dahil nga sa maraming hindi sumuporta, kaya maraming binigyang pansin, katulad na lamang ng Bill 3719. So sa bill naman na ito, or tinatawag nating the Multilingual Education and Literacy Act, sa Valenzuela, Congressman Magtanggol T. Gunigundo Bill, House Bill 162, the Multilingual Education and Literacy Act of 2010. Naglalayon sa paggamit ng mga katutubong wika o iyong tinatawag na mother tongue language, ibilang gamit sa pagtuturo sa edukasyon.
Sa unang bill na tinalakay natin, ang bill na iyon ay tumutukoy lamang sa pag-igting ng wikang English, kung saan wikang English ang siyang gagamitin sa lahat ng antas ng edukasyon. Ngunit dito naman sa bill ng 3719, hindi wikang English, kundi ito ay naglalayon na gamitin ang mga katutubong wika sa Pilipinas bilang gamit sa pagtuturo sa mga basic education or sa elementarya. So, ang panukalang batas na magpapataas sa kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng mother tongue-based multi-language education ayon sa pananaliksik ng mga dalubhasa sa linguistic, ang unang wika ng bata ay pinakamabisang wikang panturo dahil madaling maunawaan ng mga bata ang aralin sa klase. So, mas komportable ang mga bata kapag ang wikang ginagamit ay ang wikang kanilang kinagisnan. So, aside dito, mas tumataas din ang partisipasyon ng mga bata sa tuwing ginagamit ng wika ay yung wikang kanilang kinagisnan. So, sa Pilipinas, alam naman natin na isa sa mga kinakaharap na suliranin ng ating bansa ay ang edukasyon. So, maraming lumalabas na isa ito sa dahilan ay ang kakulangan sa kagamitan ng pagtuturo sa paaralan tulad na lamang ng mga aklat, upuan, mga silid-aralan, silid-aklatan at marami pang dahilan. So, sa kalagayan ng ating ekonomiya kung saan marami rin ang mga magulang na hindi nila kayang tustusan ang pag-aaral sa kanilang mga anak. So, ngunit sa kasalukuyan ay may isang lumabas na dahilan kung bakit mababa ang literacy ng mga Pilipino pagdating sa edukasyon. Ito ay dahil sa kahirapan at pagkakaiba ng tinatawag nating MOI o Medium of Instruction. So, sabi ko nga kanina, ito yung lingwahe o wika o dialekto na ginagamit ng guro sa pagtuturo. So, lumalabas na dahilan ay ang mag-aaral ay ang pagkatuto kapag ang ginagamit sa pagtuturo ay ang wikang kanilang kinagisnan, sapagkat mas madali nilang nauunawaan o naiintindihan ang mga mahihirap na mga bagay o yung mga mahihirap na asignatura. So, halimbawa, tulad ng science, alam naman natin na mahirap intindihan ang science. At kung ang bata ay hindi siya ganon ka-master sa pagsasalita at pag-iintindi ng wika English, ay talagang mahihirapan siyang intindihin ang subject na science. So, mas maganda na ituro ito gamit ang wikang kinagisnan ng mga mag-aaral. So, makakatulong ito sa pagpapataas ng literasya ng mga bata at pag-aaral sa bansa. Ang language 1 or unang wika ang gagamiting MOI sa lahat ng asignatura mula preschool hanggang sa huling taon nito sa elementarya. So, ang Filipino at Ingles ay tinuturo bilang hiwalay na asignatura sa elementarya. Pagsapit sa ika-4 na baitang ay unti-unti nang ipapakilala ang Filipino at English bilang medium ng pagtuturo. Sa sekundarya ay Filipino at English ang gagawing MOI at ang L1 or ang unang wika ay magiging pantulong na lamang. So, ang wikang kanilang gagamitin ay wikang kanilang kinagisnan. So, kung ang subject na Filipino, of course, Filipino talaga ang gagamiting wika. At ang English naman na subject ay English rin ang wikang ituturo. So, makikita natin yung kaibahan ng House Bill 4701 at ng House Bill 3719. Kasi sa House Bill 4701, ang medium of instruction na ginagamit doon ay English, kung saan ituturo na ito mula sa elementary pa lamang. Dito sa House Bill 3719 naman ay unang wika ang siyang gagamiting medium of instruction, kung ano yung wikang kinagisnan ng isang bata ay siyang gagamitin din bilang medium of instruction. So, at sa tingin ko naman ay mas maganda ang magiging kalalabasan, lalo na sa pagkatuto ng isang bata, kung ang kanyang wikang kinagisnan ang siyang gagamitin sa pagtuturo. Yun lamang po at maraming salamat.